or nakakayanin nilang i-extend pa ang laban na ito para makuha nila ang pagkapanalo. Spicy, very yummy para dito sa ating last match of, or literally last game of the day here between Team Spirit and CFU Gaming. So now, tayo tingin to wait and see kung saan ang unang maging atake dito nila Detective. Kasi for sure, CFU pa rin ang magkakaroon ng unang incentive para mag-early. Hayabusa definitely a bit of a later stage or late game hero compared to the other heroes sa pinibig dito ng Team Spirit. Yeah, definitely nakakailanganin ng Hayabusa na magkaroon ng enough damage items para i-ensure na sila yung makakakuha ng pagkapanalo. But now for Team Spirit, ang kagandahan nito ay kailangan lang ulit nilang protektahan itong si Hiko na nagawa nila kanina nung game number 2. Kailangan lang nilang i-replicate yon para ma-ensure makakakuha sila ng panalo. Wadu, matutusok pa nga dito si Sawo pero mabubuhat doon si OP, hindi yata magiging enough. Kanyang Jit Kondo at ang kanyang Shunpo magiging low na. Kaya naman yung Revitalize ay kakasana. Nakakatakot din yung combo dito nila Sawo at Sunset Lover. Correct. Maglalakad pa puntang Torre. Diyos ko po. Oo. Alam mo, ayan yung Bruce ko, na parang, okay, sige, dikit kayo sa aking lahat. The moment na dumikit kayo sa aking lahat, ang magiging worry ko lang ay yung Claude, na baka kapag nag-Wrath of Yun Dryad, nga, tapos Blazing Duet, yun yung ma-absorb lahat. Baka saluhin mo yung sakit ng mundo. Correct. Which is nakakatakot if you're a Belleric, especially in the early stages of the game. Pero at the same time, you know what, okay lang. Kasi, ay, hindi pala. Akala ko Vengeance. Ano nga pala to, ano? Revitalize pala to. Kakailangan nating makita kung ano nga ba ang gagawin ng parehas sa ating kupunan kasi 10 segundo na lang bago lumabas ang unang turtle ng laban. Kid Bomba magpapa-level 4 kasama si Sunset Lover habang nandun lang din naman sa top ang kanilang roamer para mag-level 4 din. Hiko and Sing, wala pa namang nangyayari. Nagpapakitaan pa lang sila ng mga damage output nila pero nagki-clear lang ng mga minion waves. Na-advance na natin ng bahagyan. Excited na ako makita din itong sila Sing at sila Hiko na sumama sa team fighter. Sa ngayon, yung apat muna sa taas makipaglabanan. Here comes the hard card para kay Detective. That could be it. And there's the Wrath of the Dryad. Sabi nga natin kanina pa, si Detective na mo problema kahit may Angela sa mukha. And will he be able to get it? It's gonna be Sunset Lover with the turtle. Oo, at ngayon ang magiging susunod nilang biktima pagkatapos ni OP with the first blood ay si Wadu naman walang makunat na kabayo sa tatlo. Kaya siya ang babagsak. Nakakuha din sila ng pagong kaya yung gold lead nila lumobo na ng 1,000. Opo, ginagawang tapa lang si Wadu dito. Hindi talaga mahagalaw sa totoo lang guys. Ang hirap na magiging buhay niya. Just because of the taunt, everything. The beacon, ang hirap ng buhay niya kasi si Sunset Lover, kailangan lang siyang ilawan, baka madadali siya. Oo, sobrang dali. And ito yung beauty ng isang Juicin sa isang lineup. The moment na merong mga super kukunat ng mga roamers or even XP laners, yung Hylos isa yan sa mga possible victims talaga ng Juicin. Nakita na natin yan. Nako, paulit-ulit na namin nakita yan guys. Mga Hylos na pinapalo ng Jushin. Paulit-ulit. Walang dash eh. Diba wala siyang instant dash to get out of the lantern and they're able to pwede ka mabalibag paulit-ulit and syempre may taunt din eh. May parang aggro itong ating hero dito ni Sawo. The Belleric is such a good pick here by Team Spirit and especially with the way they play. Yeah, kaya nagme-make sense kung bakit nga ba ito ang pinili at continuously, by the way, binaban ng CFU Gaming yung Belleric na to na 3 games na ngayon lang mahahawakan. Kid Bomba sinasayawan ni Detective. Kumapit yung quad shadow at ugi shadow kill kay Z kaya kahit nag-flicker siya pa din ang mababagsak. Beautiful combination mula dito kay One Shot. Nakabuelo na ng malala ang haya niya and now it's time to go. Si Detective, problema pa ngayon with the jungle camps. And ngayon, mapapaplay defensively. Sa ating laro. Hey, look at this. Masayo-sayaw si Detective kahit na may hardcore. Kita mong hirap na hirap din. Pumwesto ang CFU sa ngayon. And si Wadu, naopo, pinagtutulungan na naman at walang magawa yung mga teammates niya kundi manood. Oo, ngayon makukuha na yata ng Team Spirit ang ikalawang turtle ng laban.
Si One Shot naging low lang din naman in that entire sequence. But then again, walang retribution holder for the side of CFU Gaming. Sawo, nagvivision lang. Ito yung nag-ano siya, nagko-cosplay. Cosplay siya ng puno. Cosplay ng puno. And sa ngayon, habang nangyayari lahat yan, syempre si Hiko, busog na busog din doon sa kusina. Correct. Naiiwan na naman kay Sing. Para lumipad-lipad lang. Kasi wala namang threat din na mangyayari. Walang threat masyado itong Claude sa kanya. Yeah. Alam din natin na at this point in time, yung Claude ay aantay pa ng 2-3 damage items kagaya ng isang 1-1. So, alam natin na for both of these players, wala pa ding threat as much. Masasabunutan nga ba dito? Si Wado naglatag na siya ng expressway pero nilayo siya doon. Nitong si Jusen, si OP naman nandito mapapahamak yata na susunod. Ginusto mo lang protektahan yung kakabi mo, ikaw pa ang mapapabagsak. Si Wado din ang mapapabagsak na susunod kasi sinabunutan na siya, binuhat na siya, tapos nag-rat of triad pa. Si Sing ang susunod na magiging target nandito. Yung kanyang blazing duet in attempt to stay alive pero hindi na yata kakayanin yung stay alive! Si Detective naman! Sabi ni Detective, no. Pero nandito din ang mga member ng Team Spirit. 3 laban sa isa. Susubukan siyang pabagsakin. Pero si Detective makakawala with the rhythm of joy. Teka lang. Nakita mo siya. Hinahunting pa nila Sawo at nila One Shot. Pero backups on the way. OP is here to play. And for the meantime, ang hapding panoodin nung nangyari dito for CFU kasi sila Wado tsaka sila OP inuunti-unti. True. Nakikita din natin na for Sawo, yung hindi nagmamatter, yung wala siyang displacement papunta sa likod. Kasi either way, pumapasok yung CFU Gaming papunta sa kanila. So definitely, alam niya na parang, okay, pasok kayo sa aking lahat. Meron akong Rat of Triad. And then that's the go signal for Team Spirit na, okay, balik naman na tayo. The Zushin pick is so beautiful kasi Sunset Lover hindi din takot kay OP kasi may Purify pa siya. So kahit manipa si OP, mapapasama siya. Tapos hindi din masipa yung target niya kasi may Purify nga. Nako po, napakahirap ng pwesto ngayon ng CFU Gaming. Mahirap nga talaga at kakailanganin na lang umabante at magdepensa kasi ngayon na Team Spirit ang makakakuha ng ikatlo at huling pagong ng laban. Walang nakuhang pagong dito ang Team Spirit tapos nandito pa si Kid Bomba guguluhin. Susubukang sumabunot pero sasayaw lang din naman doon si Detective. Basic na basic lang, Kid Bomba still trying to survive here. May split pa yan kaya walang makaba-kaba. And OP is gonna go down once more. Malapit na si Sig. Pumapasok na with a hard guard, blazing duet. Pero kita mo naman, tinitiis pa rin ng Team Spirit yung damage na galing sa kanya. And yung teammates niya napahamak pa. Oo, tapos ngayon naghahabol na, naghahanap ng isa. Makakabak si Z. Pero makakabak si Z. Ay, nakabak! Okay lang. Sige. That's gonna be it for the meantime. And now, Hiko. Libre na naman ang buong mapa. The whole land of Dawn is his playground. Correct. Dito mga kaibigan. Oo. And with this, nagawa na ng Team Spirit yung isa sa mga winning condition nila. That is to allow Hiko to have enough space. Meron na siyang enough space. Ano pa bang space ang gusto niyang makuha ngayong 2-11 na ang kill score. Tama. At halos 2,000 ang gold na pinanghahawakan ng buong na hindi pala 2,000. Magli-5,000 na pala for Team Spirit. Tindi. So, grabe ng space nila. Pwede ka ng gas. Now, Team Spirit. Libreng-libre lang din pumush. Ang hirap, walang makalapit. Wado, hindi makalapit. OP, hindi makalapit. Si Z, alam mo naman na, hard guard lang ang solusyon. Pero sila din walang playmaking capabilities yung CFU. Yun yung problema dito. Oo. Hindi mo din pwedeng sipain si Sawo. Mapapasama pa. Mapapahamak Diba? pa kayo kapag nasipa mo yan. So, ang hirap ng pwesto CFU talaga ngayon. And again, What's the play though? kailangan nilang mang-isolate. Yun lang talaga. But then at this point in time, Kid Bomba, hindi pa nila kayang pabagsakin. Hindi hindi sila makapenetrate sa backlines. Parang yun yung pinaka-worry ko. Although for Detective, naramdaman yung damage output na meron siya. Ngayon na meron siyang Holy Crystal, definitely sasakit na. So kailangan nilang makakuha ng isa. Kahit sino man dun. Isang ultra galactic pitas. Yep. Isang pitas na pang highlight reel. Yes, Hindi ko alam. correct. Ang hirap. Pero right now, another free lord and Ayan another pa. free tapa para kay Wado. Nung ilipat na si Hiko na gamit na and ngayon, Wala kasi ubos na OP. din ang kanilang mga miyembro. Z na iwan mag-isa. And OP,
Oh my goodness, can't even make a play to save his life. Sawa up on front, Hiko activated na ang kanyang Malefic Gun. Oo, activated na ang Malefic Gun at ngayon target na naman nila ang second tier turret. Hindi pa lumalabas yung Lord Rackard. Hindi pa lumalabas ang Lord, pero parang gusto na ng Team Spirit na i-end ang laro. 6.7k gold lead na pinanghahawakan nila sa sabog pa rin naman ng mid lane. And with that, the Lord is now marching in the mid. Road to Sagasa to ha, guys ha. Parang mababaaga ang ating ano. This is not the game 3 I was expecting. CFU. Sa mukha niya parang siyang super outdraft, no? Kasi walang magawa talaga yung kabayo at wala ding magawa yung Cho. Oo, kailangan na nilang gumawa ng play There's the Lord. ngayon kasi nandito na yung Lord. Nagmamarcha na Glorious Pathway, kinasa. Susubukan nilang kumanap ng opening ng possibility na makakuha ng pick-off. Pero si OP, magiging biktima nila pa with a crossbow of tanga. Susubukan mabuhay doon ng Claude pero hindi yata magiging sapat ang damage output na meron siya. Babagsak lang din naman with a mega kill si Detective at ngayon ng Team Spirit, ang unang team na hindi parte ng Southeast Asia na makapapasok sa knockouts. At yun na, ang dalawang team na mahilig sumigaw. Napasigaw na ang isa. There goes Team Spirit with a 2-1 victory. Wow! EECA now on the map. Part na ng top 8 officially ng MC